Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Luzon, Visayas, Mindanao, handa na ba kayo? KB, kilos pronto! KB, kilos pronto! Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng question ay may solusyon. Sa bawat hinaing katumbas ay aksyon. Kilos pronto! Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KB, kilos pronto! KB, kilos pronto! Ipaglalaban ng karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos pronto! Kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpik-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos pronto! Ang ating sumbungan, madali lapitan at agaran kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KB, kilos pronto! KB, kilos pronto! KB, kilos pronto! Lunes, 20 ng Marso, magandang gabi Pilipinas, kabilang naman Pinoy overseas. Lucas Mustalens. Yes, good evening Ben. Magandang gabi ho sa atin po mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao. At dito na ho tayo, diretso na ho tayo, no? Si Bongbong Marcos, o di kaya si, ito naman si Alan Peter Cayetano as Vice President. Sabi ni Secretary Aguirre, si Bongbong Marcos posible maging VP kapag na-impeach si Leni Robredo. Pero dapat daw munang may panalo ang electoral protest ni Marcos. Ang legal na kapalit ay si Senate President, ang Senate President, House Speaker o ang Chief Justice o personal choice ni Pangulong Duterte o si Peter Cayetano, running mate ni President Duterte. Kayo mga KP, sinong gusto nyo? Pero hindi to pwedeng tayo ho ang pumili ha. Meron po nga proseso ho yan, yung hierarchy po ng posisyon po sa gobyerno. Siyempre, elected position ho to. Kapag na-impeach po si VP Leni, which is meron na nag-file na ngayon na impeachment ha, si Attorney Lozano. Attorney! Ayos to si Attorney Lozano. Laging nangunguna. Laging nangunguna. Uy, siguro doon may substance at may forma yan ha. Baka mamaya ano kayo? Ganun kayo ni VP Leni, ha? Pero balik tayo dun sa ang tanong. Kung sinong papalit? Kung yun nga, ang rightful dyan pwedeng pumalit to, siyempre yung Senate President, si Senate President Coco Pimentel. Meron talagang prosesong sinusunod mga ka-KP. Hindi basta-basta kung sino yung nagugustuhan natin dito. Natural, may nga succession dyan. Inuuna nga sinasabi, una yung Senate President. O if not House Speaker or Chief Justice. Pero kung si Bongbong Marcos yung sinasabi na dapat may panalo niya muna kung mapipili siya. Nandyan din naman si Peter Cayetano na running mate na which is nasa poder din na kung sino mapipili na pupusuan ng presidente. Yun ho yung mga proseso. Hindi ho na sino-sinong gusto natin. Pero lahat ho na mga bagay na depende kung magsama ho yung mga star and moon at the same time and then kung sinong babagsakan ng kapalaran. Ayun. Di ba? Ayun. Pero sa atin po, kung ako naman rin si dating Senador Bongbong Marcos, sabi niya, antay muna kayo. Tama. Meron pa akong petisyon. Piling ko akong panalo kailangan antayin muna natin. Kaso meron pong nangunguna pong impeachment trial na gusto kong ipatupad kaagad ng mga kalaban ho ni VP Leni. Ayun. Meron din atat na atat na gusto nang talagang siguraduhin na hindi na makapag-antay ng 6 na taon dahil gusto niya nang masiguro at nag-iingay na kumbaga siguro dahil doon sa kanyang mga bumubulong, sige na, bilisan mo na, wag na natin patapusin, wag na natin hiritin, baka matsambahan, maswertehan.
Game of chance. Oo. So yan ang ating second topic, Ben, no? Yung sinasabi nga hong pag-aapura daw ng isa pong pangalawang pangulo na para maging presidente. Dahil nga, meron po siyang naulinigan na mukhang ang PET daw ay maglalabas na daw hong desisyon pabor po dun sa isa. Sa nag-file ng petition na sabi, siya daw hong rightful winner Ayan. doon po nakarang election. Ito naman kasi mga bossing, mga ka-KP, naglabas na ng komento si Pangulong Duterte matapos na inilabas at ipalabas ang video ni Vice President Leni Robredo sa UN na tinitira ang drug war ng pamahalaan. Masyado raw nagmamadali naman ang busy para palitan siya sa posisyon. Oo. So ang tanong kasi dito, Ben, ni Pangulong Duterte, VP Leni, are you behind this? Or ano ba talaga? Atat na atat Eh kung sabihin niya na, wala akong kinalaman dyan, Mr. President. Pero kung hindi ka behind, you're part of it. Oh. Di ba? Ganun lang naman yun. Eksakto mundo. Kasama ka. If you're not behind it, you're part of it. Kasapi ka. Oh, yun. Ay, yan ang ibig sabihin. Yeah. Well, anyway. Post nyo po ang inyong po mga saloobin. Babasahin po natin yan dito sa programang Kilos Pronto. Okay. Ito hong nag-iisang sumbungan sa primetime. Mainit na issue pinag-uusapan. Balitaan at investigahan. Umpisa na. Huli sa akto, mga pasaway sa kalye, diskarte nyo, mga kuya't ate, takaw aksidente. Alamin sa Kilos Pronto. Ginang sa Tondo, biglang tinaga ng hurmentado. Kukubra lang sana ng pera mula sa gobyerno. Biktima, ayaw nang lumabas ng bahay. Takot, baka may masalubong ulit na demonyo. Alamin sa Kilos Pronto. Alamin, tuklasin, nagagandahang lugar sa atin. Wanda Pinas, maganda ang bansa natin. It's a wonderful Philippines. Alamin sa Kilos Pronto. Ang lindol ay biglang dumarating. Kaya mga ka-KP, dapat laging listo. Ang pagiging handa at alerto ay susi para hindi masorpresa sa anumang kalamidad tulad ng earthquake at iba pang sakuna. Alamin sa Kilos Pronto. Sumbungan, imbestigahan at balitaan. Kilos Pronto, umpisa na! Okay, simulan po natin ang ating Kilos Pronto sa All Points Bulletin. Nito noong mga nakaraang buwan po, may mga balitang tumambad sa atin tungkol po sa kakaibang sea creature daw, Ben, na natagpuan pong patay at palutang-lutang po sa dagat. Maniwala ho ng ilan, ang pangyaring ito ay isang babala na may darating daw hong matinding kalamidad. Naku po, wag naman sana ho, no? Kaya dasalo tayo. Isa na dyan po ang lindol. Pero bago pa man ho tuluyang mangyari ito, ano bang dapat gawin ho natin kapag meron pong mga ganito pong mga pagyanig? Yun nangyari po sa Surigao, napakalakas po nun. Panoorin po natin dito po sa ating All Points Bulletin. Ayon sa World Risk Report ng United Nations, pangatlo mula sa 173 bansa ang Pilipinas sa most disaster-prone countries sa buong mundo. Isa sa mga banta na binabantayan dyan, ang lindol. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, 12 mapinsalang lindol ang tumama na sa ating bansa mula noong 1968 at hindi natin alam kung kailan at saan tatama ang susunod na lindol o ang kinakatakutang The Big One. Kaya paalala ng MMDA na laging tandaan na magplano para sa mga sakuna. Pagdating sa lindol, una na dyan, mahalaga na malaman kung ang inyong bahay o opisina ay malapit sa isang active fault o malapit sa mga posibleng tamaan ng landslide. Ugaling suriin inyong bahay para sa mga sira o marupok na parte at agad ipaayos. Alamin at siguraduhin kabisado ang mga daanan at exit point sa inyong mga bahay o opisina. Tulad ng ibang sakuna, laging maganda ng first aid kit, mga gamot at pagkain. Sa panahon naman ng pagyanig dahil sa lindol, tandaan ang mga katagang drop, cover, and hold. Maraming mga bagay o parte ng bahay at gusali ang maaaring mahulog tuwing lumilindol. Magtago sa ilalim ng matibay na lamesa o silong at protektahan ang inyong ulo. Mahalaga na huwag magpanik at antayin matapos ang pagyanig bago lumabas ng gusali. Kung kayo'y nasa labas naman sa pagtama ng lindol, pumunta sa isang open area na malayo sa mga posibleng matumba tulad ng poste. Kung nasa biyahe naman, huminto muna at itabi ang sasakyan at antaying humupa ang lindol.
Kapag tumigil na ang pagyanig, mabilis pero kalmadong lumabas ng pinagtaguang gusali. Huwag gumamit ng mga elevator at agad suriin ang sarili sa anumang sugat o injury. Sumunod sa mga public safety procedures at hanggat maaari, huwag munang gumamit ng telepono kung hindi kinakailangan. Maaring gamit ito ng mga emergency response teams ng pamahalaan. Ayun, Ben, hindi naman ho kami nananakot to, pero mas maigi hong handa ho tayo sa anumang mga kalamidad na tulad po ng lindol na mangyayari dahil matagal na hong binanggit ho yan na tulad po ng inilabas pong report ng JICA, yung Japan International Cooperative Agency. Sabi nga nila, anytime, marami daw hong magiging pinsala kapag darating pong lindol dito sa Metro Manila. Naku po. Ako naman, Lex, ito naman, normally, ito hong ginagawa sa ibang bansa tulad ng US. Yeah. Kapag ito na ho, habang ito naman ay wala pa ho tayo dyan sa sitwasyon na yan, ito na yung panahon para mag-retrofitting. Ibig sabihin ng pinatitibay mga struktura, kung yung mga struktura ho ng inyong bahay luma na, anong ibig sabihin ng retrofitting? Either yung mga poste ninyo, mga bagay na panahon ni kopong-kopong, dapat masilip yan. So, Dagdagan. may Support. kung ikay homeowner, dapat malaman mo ang tibay na iyong bahay na tinitirhan. Kasi yun ang una. Lalo-lalo na kung ikaw ay nasa fault line. Iya, Diba? naku, lalo na yan. Oo. Hindi naman natin tinatakot, Lex, pero Yeah. yan ang realidad. Oo. Ayun. Okay, dumako naman tayo sa mga pasaway na pedestrian. Steel barrier sa siyudad ng Maynila, hinahakbang-hakbangan lang. Ayun. Yan ang naaktuhan ng Kilos Pronto. Ang mga pasaway sa lansangan hindi talaga maubos-ubos. Katulad na lamang ng naaktuhan ng Kilos Pronto sa Recto Avenue sa siyudad ng Maynila. Ang mga kolokoy kanya-kanyang diskarte sa pagsampa ng bakod para lamang makatawid. Ang babaeng ito, inalaya na lamang ng kanyang kasama para lang makasampa sa bakod. Tulad naman ito na may dalang plastik, sampa kung sampa sa bakod para lang makalipat sa kabilang kalsada. Habang ang iba, bumuelo pa para lang makasampa sa bakod. Ang masaklap, ang bakod na pinunduhan ng lokal na pamahalaan ng Maynila para mapanatili ang disiplina at maiwasan ang aksidente sa kalye. Nagmistulang display lamang sa ilang mga pedestrian sa lugar. Yan po, at least, hinahakbangan pa lamang. Sa ibang hong lungsod, talagang ginigiba na ho nila para ho makalusot yung buong katawan ho ng tao. Ito, hakbang-hakbang pa lamang. Diyan po nagsisimula. Kapag wala hong sumisita ho dyan, talaga hong mamimihasa ho yung mga kababayan natin na gawin po talaga yung walang silbi, yung pader na yan. Kaya, Ninong, baka naman Ninong, baka abutin pa ni Stonefish po yan, ha? Ako naman ho, Ninong. Alam ko si Ninong. Ninong Erap. Ninong ni Stonefish. Oh, yun, Ninong Pero ni Stonefish. ako sasabihin ko to, generic na ho ang aking mensahe. Ano? Ang isang lokal na pamahalaan, Yun. mahuhusgahan sa mga lansangan ang estilo ng kanilang pamumuno at pangangasiwa sa syudad at makikita kung ikay walang pakialam, kung ikay may matataenga, ikay bulag pipit bingi. Tulad ng nakita nyo kanina, maupasintabi lang, Mayor Erap, mula naman sa ako naman ay kumakatok lang sa iyo. Baka sakaling magkaroon ng sinasabing perception na ala kayong pakialam, total kitang-kita naman. Ninong, pakiayos naman. Baka siguro yung mga barangay captain ho dyan sa area na yan, pakilusin ho natin. Kundi naman, mismo sa City Hall, yung inyong po mga tauhan na pinagkukuha ho ninyo, Mayor, baka pwede ho silang tumayo-tayo. Baka medyo lagi lang nakaupo. Patayuin nyo naman minsan. Rayuma. Baka ang problema, magkasakit pa kayo ng obesity ho dyan. Ayun. Dito tayo, Ben. Isang ginang po ang tinaga ng kanya pong kapitbahay. Ano po ang ugat ng insidente? Panoorin po natin dito po sa kinala po ng Kilos Pronto Crime Desk. Ilang araw nang hindi lumalabas at nagkukulong na lamang sa kanilang bahay sa barangay North Bay Boulevard South. Ang 40 anyos na ginang na si Elisa Delorino. Ang kanilang pinto, dinagdagan pa niya ng kandado at nilagyan pa ng pako.
Kasi inisip ko na lang, at least kung nasa loob kami, secure kami. Kasi kung lalabas kami, hindi ko alam kung anong pwede mangyari sa akin, sa amin dalawa. Pag sakasakali lumabas kami, kaya inisip ko mas ko na dito kami sa loob. Ganito naging pangamba ni Elisa mula na muntik na siyang mapatay ng kanyang kapitbahay. Alas 11:10 sa umaga, Marso 8, kasabay ng pagkubra ng 4-piece ng ilang residente ng barangay North Bay Boulevard, nagpang-abot sa eskinitang ito si Elisa at ang bagong lipat nilang kapitbahay na si Jimbo Hall. Habang papunta si Elisa sa tindahan para ipaghahanda ng baon ng kanyang anak, bigla na lamang siyang hinarang at undayan ang taga ni Jimbo. Hindi ko maintindihan ba't niya ginawa sa akin yun. Kasi unang-una wala naman akong kasalanan. Wala akong atraso sa kanya. Para kay Elisa, tila hindi siya iniwanan ng swerte. Hindi siya napuruan sa pananaga. Wala kasing talimang taga na kanyang sinalag. Hindi kasi tuluyang natanggal ni Jimbo sa lalagyan ng bolo nang itinaga niya kay Elisa. Buti nga, nakatakbo siya at nagkulong na siya, nagsarado na siya. Doon sila nakapunta rito na nagreklamo at agad-agad, na-aksyonan naman namin agad-agad yun. Pumunta siya rito kasama yung mga barangay tanod na takot, umiiyak. Nagkasalubong sa isang maliit na pasilyo. Iskinita yon. Tapos nung nagkasalubong sila, Humabol pa siya, sir. Humabol siya sa akin. Tapos nagsalita siya na papatayin kita, Elisa. Hindi ko mapigilan yung sarili ko pag naalala ko kasi. Sa pagkakaresto kay Jimbo, napagalaman na meron pala itong tinakasang kaso. Lumutang ang arrest warrant nito para sa murder laban kay Jimbo mula sa Quezon, kung saan siya dating nakatira bago lumipat malapit kina Elisa. Pero kahit nakakulong na si Jimbo, hindi pa rin makampante si Elisa. Hindi na po talaga ako lumabas, sir. Hindi na po talaga ako dumaan doon. Kasi natakot nga po ako. At hanggang ngayon, marin pa rin itinatanggi ni Jimbo ang kasalanan ng kanyang ginawa. Kung pwede sana yung reklamo niya, ilagay niya naman sa tama. Hindi yung wala na pinagkita reklamo, akong tutumbukin niya. Ang kapal ng mukha mo pagkatapos kitang tulungan dati. Unfortunately, there are some people na sobrang napaka-narrow-minded. Ang alam lang nila is to do something physical. Anybody na walang super ego or walang conscience, ang alam lang ego, nasaktan niya. Dahil kasi imagine mo, dalawa na nga tayo. Tapos, hindi pa natin nagawa yung gusto natin mangyari dito. Pagdating sa ganyan, hindi mo naman kasi sinasabi kung what they're do. Mas pangit pa nga dahil kasi baka ito, forensically, pwede mo sabihin, mas gumagawa sila ng paraan na pagplanuhan na ito ng hindi maganda because of the frustration. So once na nagkaroon ng ganon, there's no point na sasabihin na they are not in their right mind kasi gumawa sila ng plano eh. Tulad yung Ben, no? Sabi nung suspect, mukhang hindi niya alam na siya daw yung nakataga dun sa babaeng yun. Mabutit buhay nga itong biktima dito, nakapagsabi kung sino talagang salarin. Naku, loko rin itong suspect nito. Sa itsura pa lang kanina ng suspect, Yeah. mga ka-KP, kung tinignan nyo, sa mata pa lang, Yeah. sa hugis na mukha, sa salita niya, kumbaga ayus-ayusin na yung mga sinasabi ng biktima. Normally siguro, wala talaga sa sarili, baka split personality yung kumag na yun. Yun. Oto, hindi ho kami nagkakwentong kutsero ho rito, ano? Kasi etong kanong, Marcos nga ba o si Cayetano, may proseso rito. Hindi ho basta. Pero dito ho, sinalo agad ni Secretary Aguirre ng DOJ, si Bongbong Marcos posible maging VP kapag ito ho'y na-impeach si Leni Robredo. Pero hindi ho ganon. Kasi kung mananalo muna siya sa electoral protest doon sa PET, Presidential Electoral Tribunal. Ngayon, pero ang prosesong susundin ho natin, yung legal na proseso, mauuna muna dyan yung Senate President na kapag na-impeach si Leni, Senate President, House Speaker, Chief Justice o personal choice ni Pangulong Duterte. Ito ang kanilang mga komento. Okay, unahin natin si NG. Amayim, sabi niya, mas gusto ko po si Cayetano dahil sa kabila ng mga batiko sa kanya,
nanatili po siya sa side ni President Duterte. Actually, dito po sa Japan, panalo ang Dukay. Ibig sabihin, Duterte, Cayetano. Si Nish Ishikawa. Yun. Para sa akin, kahit sino sa kanila, siguro naman lahat sila karapat-dapat at alam din natin na suportado nila si Tatay Digong at sana tanggalin na rin ang lahat na salot dyan, lalo na si Trillanes, para naman maipatupad ang maayos ni Tatay Digong ang mga adhikain niya sa ating bansa. Okay, magpadala pa ho ng inyo po mga salobin. Dalawa pong issue natin. Ito po yung isa, tapos yung isa po yung tungkol po sa impeachment kay VP Leni Robredo. Okay. The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Hoy mga ka-KP! Kayo ba'y lakwatsero? Ha? Eto, para sa inyo mga ka-KP, gaano ba kalayo po inyo pong narating para tuklasin pong iba't ibang paraiso dito po sa ating pong bansa, sa Pilipinas? Masasabi nyo bang kilalang-kilala nyo na po ba ang sarili nating bansa? At pwede na ba kayong makapag-hashtag ng iTravelPinas? Kung hindi pa, eto po, patikim ng Department of Tourism para sa inyo. It's a wonderful day, Philippines. I'm Wanda Teo, the Secretary of Department of Tourism, and I will be with you every Monday night. Pasyalan natin ang mga natatagong yaman ng Pilipinas. This is an extremely wonderful week as we introduce the newest travel sensation on primetime TV tuwing linggo ng gabi, ang iTravel Pinas. Brought to you by the Department of Tourism in cooperation with the Presidential Communication Operations Office and PTB4. Let iTravel Pinas bring you to new heights and discover new destinations. See, feel, and taste a different kind of adventure for the fearless wanderer in you. But before that, samahan po ninyo ako tuwing Lunes ng gabi at pag-uusapan natin ang mga pinakamahalagang balita tungkol sa turismo sa bansa. Because Philippines is not just beautiful, it's wonderful! I'm here at the Superstar Virgo for the most exciting development in the tourism industry today. One thing about being in the cruise ship is you don't need to unpack your things when you come, and every night when you wake up, you go to a next destination, and every night you get to watch this wonderful show that we have. And then one thing also is that if you are on the land base, you need to book your shore excursions. Here, we have our safely recommended shore excursions that the guests can go ashore, and then by the end of the day, they get to come back to the ship and come back to the home port where they embark. Superstar Virgo will dock in Lawag City, Taiwan, and Hong Kong. Actually, nung nasa Singapore kami, napag-usapan na namin na magkakaroon ng home port dito sa Manila. So, doon nag-start ang project. Malaki ang economic impact nito dahil, of course,
tataas ang tourist arrivals natin. And then, ang mga Filipino products natin, mabibenta natin sa mga turista. Maraming makikinabang nito, tour operators, tour guides, taxi drivers, lahat. Masayang-masaya ako because matagal na namin hinihintay ito na magkakaroon ng home port ang isang big ship line dito sa Pilipinas. Mahigit 10 oras din ang road trip ng mga adventurista sa Adventure Capital of the North. Kaya naman pinili ng Superstar Virgo na maglayag sa Lawag upang gawing mas exciting ang kanilang mga biyahe. Amazing. Sobrang, I can't believe I'm here kasi it's my first time to ever join a cruise, and stepping inside, sabi ko talaga, wow, parang I never thought na ganito pala yung itsura inside. World class, ganun yung impression ko. This is my second time on the Star Virgo. The first time I was around 14 years old. What I want to do is I want to share this with the Philippines. It's good because it's the first time that the port is ever going to be here in Manila. It's been a wonderful day, Philippines. Samahan ninyo kami muli as we bring you the latest travel trend only here in wonderful Pinas. Okay, ito naman ho, mga totoong storya ho ng mga totoong tao. Sa mga storya ho nila, nagbibigay ho ng pag-asa kung kapareho at kalahim tulad ho ng mga karamdaman na ito ho mga sinasabi ho nila. Hindi ho sila mga endorser. Sila ho yung mga simple at talagang magsasabi ho na ano hong mga naranasan ho nila. Panoorin ho natin. Ay, mahirap. Nagkaroon ako ng karamdaman talaga. Kala ko, bibigay na talaga itong sakit ko na diabetes saka itong high blood. Talagang grabe. Kala ko mamamatay na nga ako eh. Hindi talaga ako nakakalakad. Minsan dinala din ako sa Fairview Hospital, dinala ako ng kumari ko. Dito lang ako, nakahiga lang ako dyan. Ako lang mag-isa. Minsan gumagapang ako papunta dito. Kung mayroong pagkain, miyak ako talaga noon. Kaya naawang-awa ka sarili mo. Wala na talagang pag-asa. Kala ko nga talagang aano na. Nung makainom ako ng King Sirbal, gumandagan ang pakiramdam ko. Hanggang sa tinuloy-tuloy ko pag-inom. Parang umano ang katawan ko ba, parang sumigla siya. Nung nakainom ako, tsaka nakatayo ako. Nung gumanda ang pakiramdam ko noon. Nakakalinis-linis na ako ng bahay. Nakakaugas-ugas na ako ng mga plato. Nakalaba-laba na ako. Minsan nalabas-labas na ako doon. Pagkwento-kwentuhan na ako dyan sa mga kumari ko. Masayang na ako nung nakakalabas-labas na ako na maganda ng pakiramdam. Nakakita talaga ako ng pag-asa. Bumalik na yung dati ko talagang sigla na. Sigurado na talaga ako gumawa araw-araw. Pagdilat ko lang ng mata ko, yan agad. Malaki talagang tulong pag inom ko ng King Sirbal.
fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Okay, eto naman tayo at di ba dapat yung makita kwento muna muna. ang kwento muna natin dito? Ito. Kasama natin ngayon sa studio si Charito Carvalho, ang kapatid ng isang nating kababaeng domestic helper sa Riyadh, Saudi Arabia. And ayon sa kanya, minaltrato raw ang kanyang kapatid na si Rosalina Carvalho, ng kanyang amo. Madalas daw kapag nagagalit ang amo ng kanyang kapatid, sinasakal pa ito sa pak at tinutusok daw ng kanyang kapatid ng hanger sa iba't ibang bahagi ng katawan at pinapalo pa raw sa kamay. Isang beses daw, hinubaran naman daw si Rosalina sa kanyang among babae sa banyo. Lumapit na raw siya sa kapamilya ng biktima sa agency nito na Step Up Manpower Agency. Subalit, panay na lang daw pangako sa kanila ayusin ang pagpapawi ng biktima. Ngayon, dito sa atin ang kapatid, ano hong gusto ninyo mangyari na nandito? Charito. Ano po, sabi po niya, parang awa niya naman daw. Okay. Na pauwiin na daw po siya. Sabi ko, sige gagawa ako ng lumapit po ako sa inyo po na para humingi ng tulong na makauwi po siya. Kahit naman sino, kahit kami dalawa dito ni Alex, kahit kung kami nasa kalagayan mo, talaga naman gagawin namin Kasi kapareho. po kaysa naman po may mangyari daw pong masama sa kanya, umuwi na lang daw. Okay, sige. Diretso tayo, no? Mula sa Riyadh, Saudi Arabia, nasa linya ng telepono ngayon si Rizalina Carvalho. Magandang gabi sa iyo, Rizalina. Hello po. Rizalina, kaya mo ba magsalita? Wala bang nakabantay sa inyo dyan? Nandun sa kwarto, kaya gusto ko po yung kwento ko. Okay. Medyo mahina ang dating. Ano? Pakilapit lang sa telepono, Lisa, Rizalina. Okay. Wag ka nang alam namin, naintindihan namin ni Alex dito sa Kilos Pronto, kahit ang kapatid mo, kahit naman sino, talagang maawa sa iyo eh. So, gusto mong umuwi na, ikaw ba'y nagsasalita rin na walang amo mo ngayon? Wala po, nandun ko sa kwarto, kaya pero pagdating, nandun ko sa kwarto. Okay, hindi ka kaya malagay sa alanganin kapag bumabad ka pa sa telepono? Sabihin ko po, kapatid ko kayo. O kapatid, yung kapatid mo nandito, live tayo ngayon, Rizalina, sa Charito kasama. Anong gusto niya sabihin? Gusto ko lang po makauwi, kasi natatakot ako dito. Alright. Pinapalo ka raw at minsan hinubarang ka raw sa loob ng banyo ng iyong, ito'y amo ng babae. Ba't niya ginawa yon? Hindi ko po alam, kung sabi ko dito, balik na lang nila ako sa ayaw nila. Hindi kaya nagsiselos lang siya sa iyo, Rizalina? Opo, kasi nagpapabalik ako, nag-aaway kami, nagpapabalik na ako sa, hindi ko mabanggit yung kasi Gusto mo na talagang umuwi? Oo. Okay. May tanong ako, Ben. Sige. Rizalina, ilang taong ka nang nagtatrabaho dyan sa lugar na yan? Ito po, mag-5 buwan. 5 buwan. 5 buwan, okay. Pero yung sweldo naman, itong amo mo, okay naman magbayad ng sweldo mo? Hindi po. Hindi rin? Talaga may problema talaga yung amon mo. Okay, mabilis ka. Rizalina, dyan ka lang. Pakinggan mo kung narinig mo kami. No? Sa linya natin ngayon para solusyon sa problemang si Josephine Tobia ng OIC ng Advocacy and Social Marketing Division ng OWA. Magandang gabi sa iyo, Ma'am Josephine. Ma'am Josephine? Hello, Ma'am Josephine. Alright, so ito, kakaproblema. Diyan ka pa rin ba, Rosalina? Andiyan ka pa? Okay. Naka-live tayo ngayon sa Kilos Pronto sa PTV. Ano? Naririnig lahat, naririnig yung sinasabi. Sa telepono, nandito yung kapatid mo ngayon. Kaya habang nag-aantay tayo na matawagan sa itong OIC ng Advocacy and Social Marketing ng OWA,
si Josephine. Tingnan natin kung makakontak natin kasi nagkakaproblema kami sa linya. Sakaling hindi man to na hindi namin makausap ngayon, just in case na hindi namin makausap, sisiguraduhin namin na ang Kilos Pronto mismo dito ho sa programang ito at ito yung tape, ito yung video nito, dadalhin namin. Andiyan na ba? Sa telepono na? Okay, nasa linya na natin. Sa linya natin si Josephine Tobia ng Advocacy and Social Marketing Division ng OWA. Ma'am, magandang gabi, Ma'am Josephine. Good evening po sa inyo. Good evening po. Ma'am Josephine, may nangangailangan ng tulong. Andito ngayon kapatid natin, kapatid niya si Charito. Pero yung kanyang kapatid nasa Riyadh, Saudi Arabia, minamalupitan. Hinuhubaran daw ho sa loob ng banyo. Pag nainis ho yung among babae, tinutusok-tusok ng hanger daw. Medyo ito'y gusto na ho talagang umuwi. Nagmamakaawa ho. Nasa linya ngayon siya. In fact, naririnig yung usapan natin. Ano hong mabilis ang aksyon o kilos prontong aksyon na magagawa ho natin dito? Yung ganyang klase, dapat talagang umalis na siya sa kanyang amo. We will check on her employer now. Tatawagin natin yung ating welfare officer sa Kuwait para mapacheck sa kanya. Okay. Maibigay lang sa amin yung contact number ng bata para matawagan siya. Ma'am, tingnan natin Nasa Riyadh siya. Nasa Riyadh, tingnan natin. Nasa linya pa ba natin si Rosalina? Nasa linya pa ba? Tingnan nga natin kung makukuha natin para makakausap nyo rin. Okay ba sa linya? Yes, ma'am. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Rosalina, nasa linya ka pa? Okay, pakilakas lang ng boses, Rosalina. Nandito ngayon yung sinasabing welfare officer natin, O si Josephine, si Ma'am Josephine. Baka pwede mo nang ikaw mismo, kausapin mo na yung sa OWA. Hello? Pakilakas lang, Rosalina, pakilakas lang. Oo, nasaan ka ngayon? Nasa anong area ka ngayon sa Riyadh? Hello? Pakilakas lang, Rosalina, para marinig, Medyo hindi marinig. Hindi marinig. Sir, siguro mabuti kung Ganito na lang. sa akin. Okay, sige. yung number Ite-text na, siguro, nagtatago kasi sa loob ng kwarto. Baka marinig siya ng kanyang amo, kaya medyo naintindihan natin. Ma'am, siguro ganito na lang, tutulong ho kami, kasama ho yung kapatid. Total, nandito naman ho, nakikita niyo, nahihirapan siya magsalita kasi nakatago sa kwarto, baka mabuking pa to. So bukas na bukas ho, lalapit ho kami para medyo, lahat ho ng detalye, lahat ho ng mga bagay na gusto niyo magawa para kilos ho prontong action na mapauwi ho natin. Makakatulong ho kayo. Sige. Ma'am Jocelyn, yung pong yung kanya pong agency na Step Up Manpower Agency, ang hirap pong tawagan at ayaw sagutin ang aming pong mga tawag. Baka pwede ho ninyong pukpukin ang mga ulo nito at para sumagot po at makatulong rin po sa pagpapauwi kay Rizalina, ma'am. Definitely, we will call them up tomorrow. Okay. If you have the number now ng worker so that we can have our welfare officer call her sa Riyadh. Okay. Gagawin natin. Pagkatapos ho mismo ng usapan ho natin, ma'am, bibigay ho namin ng detalye, telepono para matawagan nyo sa may Riyadh, yung welfare officer nyo. And at the same time, bukas na bukas din, sasamahan ho namin yung kapatid ho ni Rosalina. Papunta ho rin sa inyong tanggapan, ma'am, ha? No problem po. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. You're welcome. You're welcome. Okay na sa'yo. Salamat po. Okay, tutulong mo nga ka namin, ha? Kaya lang, medyo hindi pwede magsalita ang kapatid mo. Baka mamaya Kasi mabuking po ka. nagtatago po yun dahil sobrang higpit yung amo niya. Okay ka na ngayon. Medyo nakahinga ka na. Salamat. Parang kinakabahan ka. Baka Salamat baka po sa end inyo. of March, nandito na sa Pilipinas Yun. si Rizalina. Okay. Nervous ba? Yan ka muna, ha? Sige. Okay. Alright. Dito naman ho tayo. Mga storya ho ng mga, again, simpleng tao. Nabigyan ho ng lunas. Nagkaedad, 25, rayuma na, 7 taon, tiniis, Mariosep, namaga yung mga paa. Ay, iba ho, palag absent ng trabaho. Siguro na lang ho, pakinggan nyo na lang ho kung ano ho yung kanyang kalbaryong dinanas. Pero, nung matuklasan niyo ho yung King Sorbal, nagbago. Panoorin. Uh, 2009, na-diagnose ako na mayroong acute gouty arthritis or rheuma. Namamagayin pa, hindi ako makalakad, hindi ako makatayo. Minsan hindi na nakakapasok sa work. Early 2016 ko na-discover yung King Sorbal.
And then, nung na-try ko, with proper exercise and right yung diet, yun, medyo nag-improve naman siya. Actually, hindi na ako nirayuma dahil sa King's Herbal. The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Mga boss, kami ho rito sa Kilos Pronto, matatalas ang aming mata. Ngayon, sa talas ho ng aming mata, naghahanap ho kami ng mga pasaway, kengkoy at kolokoy sa lansangan. Ano ho ba yung mga sinasabing kengkoy? Ito ho yung mga medyo sinasaltik namin na medyo para makatawag ng pansin. Like, hindi natin ginagawang katatawanan kayo, although inyong mga ginagawa, katatawanan. Oo. Ngayon, ito Pero ho... dapat sila magbago na. Yes. Kaya ito ho'y tawag pansin na medyo may saltik-pitik. Ito maagang penitensya, ginawa ng isang motorista. Yun. Pero hindi cruise ang bit-bit niya, kundi mga gulong. Gulong? Gulong. Paano Kasi kaya gulong. ginawa yun? Paano? Panoorin natin. Iba't ibang klaseng aksidente sa motorsiklo ang napapanood natin araw-araw. Kalimitan, matinding pinsala ang natatamo ng mga driver. Ang otoridad naman, iba't ibang batas ang pinatutupad para maiwasan ang ganitong klaseng mga sakuna. Pero sa IBP Road sa Barangay Commonwealth sa Quezon City, ang kolokoy na ito, mistulang walang pakialam kung anong kahinatnan ng kanyang palpak na diskarte. Ang kanyang motor, ginawa niyang kargahan ng mga gulong. Anong dami man ng kanyang karga, sige pa rin ang harurot niya sa kalsada. Nasaan kaya mga traffic enforcer na sanay sumita dito? Hoy, 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 kengkoy na rider! Itigil mo na yung style na pasikat. Baka kapitan ka ng malas sa ospital o sa sementeryo ang iyong bagsak. Baka akala nitong motorcycle rider nito kapag natumba siya, medyo safe siya. Malas salbabida kasi yun, di ba? Masasalba siya. Naku po. Pero ingat, ha. Hindi mo alam yung bigat ng daladala mo. Lex, medyo tingnan nyo na lang ho ang video. May naalaala ho ba kayo? Kayo ho ba yun? Ganyan bang ginagawa nyo? O kaibigan nyo, kamag-anak nyo? Pwede nyo hong pagsabihan. Kasi pag nakita nyo ho, kayo na ho mismo magbibigay ng parang reminder na lang ho sa kanila nang hindi ho sila mapitikan ho ng aming camera at pagkatapos pinapalabas natin, Lex. Minsan kasi, yung ilan natin mga kababayan, para isang biyahe na lang, dalhin mo na lahat. Ha? Kaso, kapag na-disgrasya, yun, kakaproblema ho tayo dyan. Okay. O ito, Ben, ha? May malaking balita. Ano ba tayo? Sala muna tayo o yung balita sa Cebu na tayo? Cebu. Kung makikita ho yung video, ito po ay nangyari ho yan sa Cebu City, kung saan isa pong nurse, yan po naka-blue, at yung nakaputi po ay isa pong suspect ho yan, ang pangalan niya ay David Lim Jr. Ha? Ito po yung nagkaroon po ng traffic altercation dahil nga ho, binusinahan po nitong nurse nito na si Efraim Nunyal.
Kuyot nagalit po ito nakasakay ng Benz. Ito bumaba at binaril po itong si Nunez na naka-blue. Nunyal pala. At mabutit nakuha ho niyang plate number ng sasakyan na yan. At ngayon po, tinutugis na ito ng otoridad. Ito pong si David Lim Jr., isa po itong anak ng prominenteng pamilya ho sa Subo, sa Cebu City. At mismo Ben, yung mayor ng Cebu City na si Tomas Osmeña ay tumutulong na rin po para huliin ito. Meron na pong 100,000 pesos na inilaan pong pabuya. Kung sino makapag... ayun, kita nyo, 22 pong baril na ginamit dito ha. Kita nyo na po yung ating po mga kababayan, kapag uminit ang ulo, abay baril lang pinagsasalita. Ha? Tanong ho natin, may lisensya ba yung baril na gamit nitong David Lim Jr. na ito? May kasama pa siyang babae, Ben. Ikaw kumag ka talaga. Dapat tadyak-tadyakan sa lalamunan. Etong nakikita niyo yung video, hindi talagang pasintabi lang ho kung sensitibo ho kayo. Pero totoo ho yan. Yun hong example ng road rage ay para sa atin lang, kung nakikita niyo lang, pasintabi lang ho yan. Kasi actual ho yan, pamamaril, dahil lang sa sinasabing traffic altercation na nauwi sa road rage na medyo dito ho nakita nyo. Nakos Mariosep. Kung gusto nyo update to, si Nunyal po, itong si Efrem Nunyal, isa pong nurse, ay kasalukuyan pong nagpapagaling ho ngayon. Sabi naman ho ng Perpetual Soccer Hospital, kung saan po dinala po itong biktima, nasa mabuting kalagayan na ho siya at nagpapagaling. Pero importante dito, Ben, yung mahuli mga ganitong klaseng tao na namamaril na lamang kapag meron pong away sa trapiko. Para sa atin, Lex, itong advice, yung mga bagay na kapareho niyan sa gabi, wag na ho kayong bumaba sa sasakyan. Ito ho'y balanse ho natin para makaiwas. Paano maiwasan yung road rage? Pag nakita nyo na ho yung mga taong medyo galit na ho, wag nyo na hong kantihin pa. Wag na hong dagdagan pa. Pag bumaba kayo, considered hostile na ho yan, na handa na ho kayong makipagbakbakan. Pero sa gabi, hindi mo nakikita kung sino yung kaaway mo, kung sino yung konfrontasyon mo. Na yun pala may tinatagong armas tulad kanina. So the best way, never go down or never get off your vehicle. Kasi pag once bumaba kayo, considered na parang hostile na ho yun, baka naman mag-overreact. Nakita nyo kanina, hindi ho dahilan yung kanina, pero ganun ho nangyari. Kaya kung meron man ho sa Kilos Pronto, advice ho kami ni Alex dito, do not confront. Pag medyo galit na, palamig na lang ho kayo. Listen to your soft music. Wag na ho kayong bumaba na parang dadagdagan pa, magduduruhan, magtuturuan. Kaya nauuwi na kuminsan, physical na konfrontasyon, nauuwi na madugo, na kuminsan, diretso sa libingan. Kapag hindi sa pagamutan, maswerte ka kung sa pagamutan lang, paano pagamutan tapos diretso sa libingan. Medyo yung suspect, medyo nag-aalangan pa siya sa paano paputukin yung kanyang baril. Kaya tinamaan po yung binti ng biktima. Okay. Ayun, follow up rin natin yan, ha? Okay. Nahuli mo. Eto naman, again, hindi ho kami nagkikwentong kotsero dito. Kung nga ba'y ma-impeach si Vice President Lenny, pwede na ho ba si Bongbong Marcos o si Alan Peter Cayetano sa VP? Ito ho yung mga proseso. Sabi ho ni Secretary Aguirre, sabi niya si Bongbong Marcos, posible maging VP kapag ito'y lumabas siya sa protesta ni itong si Bongbong na nanalo siya doon sa Presidential Electoral Tribunal. Pero ang prosesong sinusunod, tandaan niyo mga ka-KP, meron hong itong parang succession, pwede agad mag-assume dyan si Senate President, si Coco Pimentel, o si House Speaker Pantaleon Alvarez, sa Chief Justice Sereno, o ang personal choice ni Pangulong Duterte na si Alan Peter Cayetano. Posible ho yan dahil running mate ho yan ni President Digong. Ang mga reaction ho, pakinggan ho natin. Ito, mula kay Frix Dominguez, sabi ho niya, kung susundin ng batas ang Senate President na magiging pangalawang Pangulo, kung sakaling mawala ho si Leni Robredo, pero meron din kapangyarihan ng ating mahal na Pangulong Duterte na mamili kung sino yung kanyang napipisil na maging pangalawang Pangulo. Tama. Ito naman si Ed Arboliante. Wala nang iba mga sir, kundi si BBM ang tunay na VP. Ayun. Taga Ilocos ba ho kayo? Ito si Josepa Guadana. Sabi niya, dati ay binoto ng pamilya ko si BBM. Kaya lang, sa panahong ito, nakikita naming sobrang pagmamalasakit ni Alan Cayetano. Okay. Si Nebula Gasvar.
Gusto ko si paring Bongbong Marcos, pare niya pa pala, niya. ha? May matibay at kasangga ni paring Digong, walang kawala ang mga kawatan at adik, kasama na ang mga drug lord at corrupt. Ayun, okay. O, topic number 2. Ikaw naman. O, topic number 2 tayo, yun daw hong sinasabi ng Pangulong Duterte, mukhang meron pong apuradong maging presidente kaagad. Naglabas ang Pangulong Duterte na kanya pong salubin, matapos po ay tanong sa kanya kung ano pong masasabi ho niya doon po sa impeachment case laban ho sa ating Pangulong Duterte. Ang sabi niya, wala namang iba dyan kung sino ang may kinalaman ho dyan, kundi si babae. Sabi niya, Sino mukhang yun? atat na atat. Ayun na nga, picture na. Oo, na palitan. At sabi niya, baka ang ano niyan, baka siyang masusunod yan. Susunod na ma-impeach. Yun na nga, kanina nga, may nag-file na. Ito sabi ni Jeff Aguilar, totoo naman natatakot na kasi sa recount. Ganun ba? Si Cristina de la Cruz, yung pagiging peking Vice President ng Pinas, hindi niya magampanan ng maayos. Presidente pa kaya? Nako naman, ngayon na lang bumabangon ang bansa natin, nananahimik na nga. Jesus Mariosep, manahimik na lang siya. Ayun. Si Noemi Peralta, sabi niya, atat na atat. Wala namang nagagawa sa bansang Pinas. Hindi namin ipagpapalit ang aming mahal na Pangulo at nakikita namin ang malaking pagbabago ng ating bansa. We love our beloved President Duterte. Eto naman si Jap. Malapit na kasing malaman kung sino ang tunay na VP. Kaya gusto niyang makaupo na siya bilang presidente or vice president or presidente bago magkaalaman. Ibig sabihin, inaagaw na, pinangungunahan na ay mga Mariosa. Oy, balikan ko lang, Ben, yung final na impeachment complaint ng grupo ni Atty. Lozano. Dapat to tayong maging mapagmatsyag dito, ha. Meron akong record itong si Atty. Lozano na nagpapile na wala hong forma at substance, walang sustansya. Kaya nangyari nababasura po yung impeachment. Kaya may 1-year ban po yan. Gusto ba ho natin yun? Kaya tingnan ho natin. Baka wala lamang ho yan. Mas maigi hong antayin ho natin. Siguro, dahil sabi ho kanina, ako nakausap ko si Speaker Alvarez, sabi niya, hindi naman daw siya mismo ang magpa-file ng complaint na yan, kundi meron pong mga team mo siya, mga legal luminaries po na nag-aaral ho dyan kung anong dapat pong grounds para ho sa impeachment complaint laban kay VP Lenny. Meron pong ibang mga congressman na mag-sponsor ho niyan. Kailangan kasi may mag-sponsor nito. I'm sure, baka itong si Atty. Lozano ay naghahanap na ho ng isang mambabatas para mag-sponsor po ng kanyang impeachment complaint. Abay, tingnan muna na ho natin, ha? Pero ako nakikita ko si Atty. Lozano, bakit ba adelantado ka lagi? Mabilis lang. Alam mo, pag ang taong adelantado, natataranta. Pag ang taong natataranta, dalawang balay. Kaya sabi nga hindi ka nakakapag-isip sa isip ng iba na medyo may ikot, natatarantado at natatarantada. So, depende na ho. Do, anda, bahala ka na. Chip! Kung maayos ka lang, relax ka lang, lagi kang nangunguna. Dalawa pala sila. Si Atty. Oliver Lozano at si Melchor Chavez ang nag-file ho ng Sino naman complaint. Dalawa sila Baka wala kang magawa sa buhay. Ang sabi pa nila sa letter nila kay Speaker Alvarez, sabi nila, VP Lenny Robredo is the termite of the government. Yun ang opening letter nila. Sabi niya, her unfaithfulness has extended to the betrayal of public trust and culpable violation of the Constitution. Kaya sabi niya, Speaker, tulungan mo kami. I-endorse namin tong impeachment complaint nito. Mr. Speaker, ayusin na natin yan. Oliver! Oy! Birthday pala ho! Ng aming pong PTV4 microwave technician. Si Mokmok! Si Mokmok! Happy birthday! 46 years old ka lang pala? 46 ka? Ha? Kala ko 36 Pero kung tanggalin, lang. ulitin mo. Mokmok! Ang bilis naman to. Bigyan natin pangalan nun. Hindi siya Mokmok. Si Rolin Bernades. Mga taga Bacolod ba? Iloilo man? Taga Iloilo man na natong kasi manwa man diri. Manggid, Mokmok. Happy birthday sa imo, ha? Happy birthday kay Ben. Damo ka ng handa diya na pagkain. Si Ben Campos mula sa kanya mga anak. Yun, happy birthday Ben. At happy birthday rin po kay RG Mendoza. Hindi ako nagkamali Si RG natin? Birthday niya ngayon? Sa linggo, adelantado ka rin. Para kang si Oliver Lozano. Layo pa Sus Mariosep, patuloy yung tutukan ang Kilos Pronto. At mga ka-KP, tandaan ho ninyo, meron akong kakampi dito po sa Kilos Pronto. Kung meron po kayong mga problema, mga sumbong, mga hinanakit sa inyo po mga kasama sa trabaho, kayo po inaapi
nandito po kami. Kapag kami kinapos na ng sinasabing istorya, dinadaanan ho namin sa mainit na isyong pinag-uusapan. Tulad nito, nakababad po kami. Higit sa sumbungan, investigahan at balataan, dapat kilos pronto!